Yun Correct. ang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Oras na ng paniningil ng utang sa mga makakapalang mukha. Vice President Inday Sara Duterte pinasaringan si Gerbel Loestro. Jinky! Ang kapal daw ng mukha, may utang umanong 8 million pesos. Anak ng kagwang, magbayad ka na, madam. Ang kapal talaga ng mukha ng mga malitagang. Ilang malita nang nakuha, hindi pa rin nagbayad. Yawards ka, Jinky. Ex-Marines kinampihan ni Vice President Inday Sara Duterte at kinumpara kay kidnapper na Madriaga. Alam niyo po, kailangan talaga ng suporta itong mga ex-Marines eh. Muntakin mo, sila na nga ho ang nagsisiwalat, sila na nga ho nagsasabi ng katotohanan patungkol sa mga mali-malitang pira na i-deliver nila sa Malitagang. Sila pa ang imbestigahan, anak ng kagwang naman talaga itong gobyernong nakangiwi ang panga. Ay nagkahirap-hirap ang bayan dahil sa mga politikong leader na mga walang kwenta. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa inyong mga video. Oy, pindutin nyo, parang hawa nyo na. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Ito, umpisahan po muna natin sa pagkumpara ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa kay Madriaga at sa mga ex-Marines dahil natanong po yan sa ibalik ang tapang at malasakit. Kasi kawawa naman ho, itong mga ex-Marines tuloy, yung questionable yung kredibilidad. Samantala itong si Madriaga na talagang kriminal na, kidnapper na, nagiging credible tuloy ng pinapaniwalaan ng mga team malita dyan sa Kongreso. Kaya bilib ako dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba yung mga politiko ngayon na sumusuporta sa Madriaga sa mga ex-Marines? Inday Sara lang yata eh. Wala nang iba. Naghihintay ako sa mga senador na magsasalita para suportahan ng mga to. Wala naman nagsalita. Mga takot yata yung mga senador nagipitin ni Bangag. Pero si Vice President Inday Sara, harap-harapan po ang kanyang pagsabi at pagsuporta dito sa mga ex-Marines. Kaya narito po, pakinggan natin si Inday Sara. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita nyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin, walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Alam mo, tama yung ginawa ni Vice President Inday Sara. Si Tatay Digong kasi, hinayaan yung mga ganyang klase, Mutabato, Las Cañas. Walang pakialam si Tatay Digong kasi si Tatay Digong seryoso siya sa kanyang trabaho. Hindi niya pinapansin yung ganun. Pero nagamit tuloy halabang kay Tatay Digong dyan sa ICC. Dapat dinurog na lang talaga ni Tatay Digong itong si Mutabato at si Las Cañas. Pinakulong na ng todo dito sa Pilipinas that time, no? Sa panahon niya. Mukhang natuto si Vice President Inday Sara sa previous admin na mga banat nila Trillanes kay former President Duterte. Kaya tama ho itong ginawa ni Inday. Durugin nyo na yung kredibilidad na to, kasuhan ng perjury at ipakulong nang hindi na magamit ng mga malitagang laban sa kanya. Kasi si Madriaga, excuse me po, ginamit ngayon sa impeachment Parang ito yung nagiging basehan ng malitagang na merong substance, yung tatlo at pangalawa na impeachment laban sa kanya dahil kay Madriaga. Pero pag tinitingnan mo po yung kredibilidad nitong Madriaga, zero talaga. Pag ikaw kasi PDL, kriminal ka, kaso ka, wala ka talagang kredibilidad na witness, zero ka, hindi ka pinaniwalaan dapat. Ang problema, itong gobyernong Marcos, kung sino pa yung may mga kasalanan, kung sino pa yung kriminal, sila yung credible. Ito yung lumalabas na baliktad Pero yung mga malilinis, na nga personalidad, na walang krimen na kaso, yun tuloy yung hindi credible. Kasi nga, yung mga malilinis, yung gaya ng ex-Marines, ang tinatamaan niyan, si Bongbong Marcos. Kaya yung credibilidad, questionable. Pero ito, si Madriaga, ang binabanatan si Inday Sara, nagiging credible ang kriminal, anak ng kagwa. Baliktad. Tuloy tayo. Makikita nyo, actually, 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Formal days, bro. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi, kung makikita niyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon
pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang Supreme impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang kumbaga whistleblower. Oh, walang connection, Kasi walang link. lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito. Sila lang yung Expedition. nagsasabi. Walang ni isang tao, silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala. Okay, alam mo kasi, yung Malitagang, naghanap sila ng bago, no? Tsaka maraming ibang kongresista na wala namang bago dyan. Tabalik-balik na lang, natapos na natin yan ng 2025. Lalo na yung NUP. Masyado nang obvious tayo, no? Na puro na lang kwento yung ginagawa natin dito kay Inday Sara. Ito yung ginawa nilang bago, si Madriaga. Kaso nga lang, hindi naniniwala yung ibang mga kongresista dyan. Diyan sa Committee on Justice, kasi majority, miyembro ng Malitagang diyan sa Committee on Justice, nakatanggap ng malita ayon sa mga ex-Marines. So ito yung ginamit nila. Pero matindi rin itong Madriaga dahil ang lakas ng loob na sabihin niya, ako konektado ako kay Inday Sara. Ang kanyang ebidensya ay yung selfie lang, anak ng kagwang. Yung selfie lang, yun lang. Pinaniwalaan na agad, no, ni Laila de Lima Trillanes. Sigurado, inisip siguro nila, okay na yan. Ito na yung magbabaong kay Inday Sara, ito yung link, no. Gawang-gawa natin ng kwento hanggat sa dumating na pinagurgor, sinuhulan. Matindi yung mga propaganda nila. Ito ay galawang komunista. Yan ang ginagawa nila kay Tatay Digong, kaya dapat mag-ingat si Vice President Inday Sara kasi yung ginawa nila kay Tatay Digong susubukan muli kay Vice President Inday Sara. Buti maagap si Inday. Tuloy na yung. Yung taong yan, hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Exactly. Tapos, VP, connect na natin. May mga dating membro ng AFP Ex-Marine. na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented, may mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority ng gobyerno ngayon? napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, Did ba? walang in aid of legislation doon. Wala. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Walang Si aid of Gutesa, legislation. nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico, na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Kasi nga, tingnan mo paano magkaroon ng aid of legislation itong mga kongresista patungkol sa mga isiniwalat ng mga retired soldiers, lahat sila nasa affidavit Lalo na si Luistro, Romualdez, lahat sila majority ng mga tuta ni Romualdez na miyembro ng Malitagang nasa affidavit. Talagang, excuse me po, talagang hindi po sila magpa-imbestiga dyan. Kahayaan lang nila na mamatay yung issue. Ayun ang problema dahil meron na ngayong social media, hindi yan mamamatay-matay. Talagang ituloy-tuloy lang yung public appearance ng mga ex-Marines na yan para hindi mawala sa isip ng mga Pilipino. Ang dami nang pinagtatakpan ng gobyernong ito, kagaya ng GAA, anak ng kamuti, yung ginto, no? PhilHealth funds, ang dami ng problema ng bayan na pinagtatakpan sa GSIS, SSS. Grabe. Lahat, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan sa flood control. Gustong pagtakpan. At nakatutok ngayon sila sa impeachment. Ito ay tinatawag na diversionary tactics. Yan ang matindi. Kasabwat pa mga bayarang media. Ginugulo ang taong bayan patungkol sa katotohanan. Ito, tingnan mo ang sabi ni Trillanes ay itong meron daw mga ex-Marines na babaliktad, no? At ituturo daw si Inday Sara sa likod nito, anak ng kamuti. Ulit-ulit sinasabi ng ex-Marines, hindi nga kami Duterte, neutral kami, wala kaming kinakampihan. Ang gusto lang namin ay matapos na ang korupsyon sa ating bayan. Kapag tataka nga si Bongbong Marcos na nanawagan, kung may alam kayo sa korupsyon, lumabas kayo at magsabi kayo, heto, si Gutesa lumabas, ayan, ginawa ng Asian ni Panpilo Lacson. Ito, 18 Marines, ipasumpi na pa. Tuloy natin si Inday Sara. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung
gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously, Correct. and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng Duterte. mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Eh si Zaldico kasama nila yun, diba? Correct. Siya yung Shiminit, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminit. Si Binit! Nalala ko ngayon, anak ng Kagwang Zaldico ka. Tapos ngayon, sasabihin na nila, pakawala ng Duterte. Pinakinabangan nila ng 3 taon para maglimas ng kaban ng bayan at mali-malitang pera. Ngayon, tinatanggi na nila nakakampi. Si Binit! Dapat, Zaldico, lumabas ka na rin. Magsalita ka na rin, papalakasin mo yung testimonya ng mga ex-marines na dating aid mo. Maawa ka sa bayan, ganun din naman eh. Gugurgurin ka rin naman ni Bangag eh. Ipapakulong ka rin naman. Kumanta ka na, magtablahan na. Total, nasa ibang bansa ka na nagtago. Birahin mo na rin, maawa ka sa Pilipino. Tuloy dayo. Shiminit. Kay Zaldi galing yun, against Tama. me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala man nakakilala dun sa kanya. Correct. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan, si Martin administrasyon. Romualdez, Bongbong. si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila, na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung Credibilidad. sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, Labing na ulo na yan. ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera Malitang sa pera. mga taong ito. Wala, tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila eh doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman eh. Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Correct. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Tama. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang eh, mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita Correct. ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian, pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. Nagkaroon ng comparison dyan si Vice President Inday Sara Duterte. Ang bira, masama na yata ubo natin. Kasi nga ang lumalabas, nagmistulang credible si Madriaga at nagamit sa impeachment. No? Samantala, yan ay criminal kidnapper. Walang mga ebidensya, puro chismis lang itong si Madriaga. Pero dito sa mga ex-marines, hindi nila pinapansin. Pero kompleto ng mga ebidensya. Detalyado yung kwento, detalyado yung kanilang nilalaman, pare-pareho sila ng mga sinasabi nila sa delivery ng malita. At in fact, meron nga sa affidavit na inamin ni Buying Rimulya at Tetralianis na nakipag-meeting talaga sila sa ICC kasama si Turi. Ngayon, hindi po ito pinapansin. Kasi nga, oo nga naman, pagpapansinin niya ng malitagang, idali sila dyan kasama si Bongbong Marcos. Ang matindi pa, pag merong mga ganitong mga tao, mga witnesses, na nagsisiwalat at tinatamaan ang gobyernong Marcos, sabay sasabihin nila na pakawala ito ng mga Duterte. Anak ng kamote, no? Alam mo yung mga ganyang statement, yung pakawala ng mga Duterte, gawain yan ng mga bangag admin, ng mga Marcoses. No? Sila yung nagpapakawala ng mga di credible na witness kagaya ni Madriaga. Yan ang may capacity sila dyan. Pero mga Duterte, iisipin pa ba yan? Gusto lang magtrabaho, anak ng kamote. O ito, pakinggan natin yung banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya maghanda kayo, Gerbel Luistro, Jinky na lang, anak ng kamote. Ang pangalan kasi, akala mo, Gerber. Sisingilin kayo ni Vice President Inday Sara Duterte ng utang nyo. Dito po, sa yugtong ito, ay tinanong si Vice President Inday Sara kung handa na ba siya sa laban, no? Sa impeachment at yung kanyang pagiging Vice President ay ano po yung mga nagawa niya sa bayang ito. Kasi ang mga trolls kasi sinasabi, wala daw ginawa si Inday Sara nung walang ginawa. Pakinggan natin si Inday Sara. Walang makakapag-question sa
trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Umalis ako, bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency free kami, debt free kami, walang utang na iniwan. Ayan. So walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na Mismo. magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita niyo yung accomplishments namin. Nakikita niyo yung unmodified opinion Correct. ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip eh at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. Wow, So ibig grabe, sabihin, no? mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok Bundukan. para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko highly vulnerable sa recruitment. Stop muna tayo doon, no? Alam niyo po, si Vice President Inday Sara lang talaga ang nakagawa niyan na umaakyat sa mga kabundukan kagaya sa Mountain Province, no? Diyan sa Baguio, Cordillera, na mga katutubo, no? Hindi pa napuntahan yan ng DepEd Secretary, eh. Pero si Inday Sara, inaakyat yung mga liblib na lugar. Ganun katindi. At saka si Inday Sara lang pala ang nagbubukod tangi sa kasaysayan na isang Vice President na nakatanggap ng pinaka-highest rating sa CUA, yung unmodified opinion. Alam mo, ako kay Inday Sara, deserve talaga siya magiging presidente. Kasi pag naging presidente niya siya, gusto ko malaman, no, kung paano niya ginawa, kung bakit zero yung utang ng Davao City. Kasi tayo sa Pilipinas, ang laki ng utang natin eh. 18.13 something na ang utang ng Pilipinas. Trillion ha. Ngayon hindi man lang putang inang BBM imbis mabawasan yung utang na dagdagan, anak ng kamuti. Isipin mo, nagbubukod tanging syudad sa bansa under Inday Sara Duterte na zero yung utang ng syudad. Oh. Kung magawa yan ni Inday Sara sa Pilipinas, zero yung utang na natin. Ano ang mangyayari sa ating bansa? Hindi aasinso. Bakit zero yung utang? Kasi nga, hindi kurakot na leader si Inday Sara. Kasi kung kurakot siya, hindi baon sa utang ang Davao. Gusto ko rin yung free insurgency. Paano niya ginawa na ang Davao ay free insurgency? Naging mahigpit talaga siya sa mga komunista. Na which is diyan dapat yung i-apply sa buong Pilipinas. Kasi ang isa sa mga nagpapahirap din sa atin itong mga komunista, mga NPA. No? Yung mga NPA talaga. Yan ang number 1 problem natin. Mantakin mo sa mga probinsya eh. Magsusukat ka pa lang. Meron ng revolutionary tax eh. Inawalis ni Inday Sara yan eh. Sa Davao City. Kaya yung Davao, mayamang bansa, anak ng kagut. Mayamang syudad sa probinsya. Maayos, malinis eh. Sa pinaka-safest city. Diba? Pinakamalinis. Ganun ang Davao. Kung sabi ko nga eh, kung hindi pa tumututol itong mga dilawan pinklawan, mga komunistang grupo, sa Duterte type of leadership, napakaganda ng Pilipinas. Ang problema nga hindi nila sinusuportahan dahil sila yung pinupulpog. Mantakin mo sa panahon ni Tatay Digong, pinapahirapan sila eh, natunaw sila eh, no? Nabawasan, humina yung nila, humina yung puwersa nila. As in, linis. Bakit nalinis? Kasi nga seryoso si Tatay Digong sa kanyang ipinaglalaban. Seryoso si Tatay Digong, nabibigyan tayo ng ligtas na Pilipinas. Kaya nga yung mga durugista inubos eh. Kasi salot ang mga yan. Ang problema nga nagpakabayanin si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa ngayon ang may kasalanan. Si Tatay Digong ngayon ang trinidor ng gobyernong Marcos. Kaya ito yung mga ligasiya ni Inday Sara na babaunin niya
pag siya ay nagiging pangulo ng ating bansa. Na ito naman, yung kinakatakutan ng mga anti-Duterte, lalo na mga komunista, lalo na yung mga malitagang, dahil nagdili na si Inday Sara, di ba? Ipapakulong niya lahat ng mga kurakot sa Pilipinas, lalo na itong mga miyembro ng malitagang ni Bungit at ni Tambaluslos. Tuloy natin, Day. Sa illegal, o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makakakwestiyon sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sa sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad, sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan eh, maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang yung, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Okay, ayan po si Vice President Inday Sara. Malaki ang tiwala, no, sa kanyang defense team dahil magagaling silang mga abogado. O ito, pakinggan natin ulit si Inday Sara. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar, na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi... Dali ka, Jinky. Tindi, no, si Inday Sara, no? Makatutok lang yung may corruption czar. So, yun yung Vice President. Maghuhuli ng mga kurakot noon, ngayon at bukas. So previous, ngayon at sa future, yan lang ang trabaho ng Vice Presidente. Ubos ang team Malitagang. Kaya Jinky, isa ka na dito, may utang ka pala. Pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na-distract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na-distract sa ganun. So dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Yan ang maganda. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng Si Jinky. unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Si Redon yan, si Redon yung una. Pero sa unahan yan, si Jinky tinamaan. Si Redon yan, si Redon. Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Mapaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung salary, may asawa eh. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun Correct. lang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. O kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi 8 million! Yan ang sinasabi natin, Jinky. May utang ka daw na 8 million, hindi pa dinagdag doon sa 88 million. So dapat yan, mga 96 million ng kay Inday Sara, kayamanan. Siyempre naman, tayo na may law firm yung tao eh. 16 years lang, 88 million. Anak ng kagwang. Bayaran mo na daw, Jinky. hindi pa siya kita kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh. Pag tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga Sinasabi? interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto kong Ang kapal ng mukha daw. May utang ng 8 million, may gana pang bumanat. Alam mo, takinumin talaga, no? Kapal talaga ng mukha. Di ba, Jinky? Dakdak ka ng dakdak dyan sa Committee on Justice. Makaparatang ka kay Inday Sara, yung pinaratangan mo, may utang ka. 8 million yan, ha? Diyos ko, mahiya ka naman sa, ano mo, sa tahong mo. Bayaran mo na yan. Linisin nyo muna yung mga kalat nyo bago kayo bumanat kay Inday Sara. Kayo mga miyembro ng Committee on Justice, gusto nyo ma-impeach si Inday Sara. Ito matanggap kayo ng mali-malitang pera eh. Wala kayong kredibilidad, walang maniwala sa inyo. Saan ka pa? Mga kawat na nag-akusa sa isang malinis na vice-presidente. May mga utang, tuloy na yun. nga siya ipaano eh. Disqualified. Ano bang tawag Ethics niyan? complaint.
Yes, yes, yes. No, not estafa. Ethics Patanggal complaint. siya dyan. Oo. Kasi, hindi. Kalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung Baka ano, kaya term. ethics committee Patanggal complaint. siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Mm. Di ba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka Correct. magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Aray ko. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin. Saan doon? Sa... Magbayad ka na kasi, Jinky. Pumaldo ka na ng malita-malita, di ka pa rin nakapagbayad, anak ka ng kagwang ka. Para man lang magiging credible ka. Alam mo, nakakahiya yan, kapal ng mukha talaga. Ikaw, may utang ka, no? Milyon-milyon utang mo. Okay lang sana kung 1,000, bayaran mo agad yan, eh. Iyan, milyon-milyon, 8 million. Antindi mo makaakusa kay Vice President Inday Sara. Galingan nyo kasi papakulong kayo talaga ni Inday. Hindi ka pakawalan, no? Sa ko tinuro nila unexplained. Wala. Wala, Talaga. di ba? Basta inano lang nila, no? From 18 million, naging 88 million in 16 years. 16 years yun, 16 years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko naglingkod na may pay o ginana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Yung bilangkad ay salitang Bisaya po yan. Sa Tagalog po, nakabukaka, ganyan. Ay, nakabukaka lang ako, namamaypay, hindi nagkatrabaho. Ayan yung punto ni Inday Sara. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, na dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung Lumubo pinsan niya, talaga. parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Billion, by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko ituro, gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para ko masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para ko mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira bahala na unexplained wealth, unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Tama. Tingnan mo, ito po yung sinasabi ni Dada na tingnan mo naman yung kayamanan ng magpinsan. Sa Inday Sara, sabi 97%, yung tinaas ng kayamanan ni Inday. Pero tingnan mo naman kay Bongbong Marcos at saka kay Martin Romualdez. Kay Bongbong Marcos, 1 billion na po yung kayamanan niya from 203 million. Nagiging 1.3 billion pesos. So plus 575%, hindi nila question yan. Sa poon nilang buhaya na si Martin Romualdez from 475 million, ngayon ay 3.4 billion na plus 628%. Yan yun ang unexplained wealth. Hindi, Sara, isus ko, mas mayaman pa yung mga trolls ninyo, anak ng kamuti. Sabi, saan kinukuha yung pera ni Martin Romualdez? O ito, pakinggan natin po yung sinasabi dito ng ex-Marines. Gano'n po kalala po yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses isang linggo, pinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former speaker, Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Guado, nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldi ko. Yung kay Trillanes po, ang diniliver nyo? Ang dineliver doon ay isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Natala niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yun, ay ang laman ng paper bag na yun ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Tingnan mo isipin mo, 3 times a week nagde-deliver kay Martin Romualdez. O ngayon, sino yung dapat imbestigahan? At sino ang mga makakapal na mukha? Sino yung sinong merong unexplained wealth? Ayan, si Jinky Luistro at ang amo niyang si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, dapat sila ang imbestigahan.